Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Ang Balita Ngayon. Maging si Senator Rapi Tulfo ay nagpahayag ng pagdududa sa pagharap ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Luto bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, hindi umano si Lutok ang tamang taong sumagot sa mga tanong kaugnay sa investigasyon. Payag ni Tulfo, ganito. Hindi siya talaga yung dapat sumagot sa mga katanungan na ibinabato sa kanya ngayon. Mukhang hindi siya really not qualified at sumasablay-sablay itong tao na ito. Ang pahayag ay ginawa matapos usisain si Lutok hinggil sa mga dokumentong iniharap ng NBI, kabilang ang affidavit at subpoena na naging sentro ng talakayan dahil sa mga typographical errors. So ano ngayon? Team Luistro, sasabihin nyo na naman, 10/10 ang score ninyo sa day 4. Ito magkapatid na Tulfo, parehas sila ng pahayag. Si Erwin Tulfo, sabi niya, sablay, ano ba yon? Minadali ang testimonyo. Kasi, birin mo, abogado ka, pinirmahan niya yung mga affidavits, hindi niya alam yung mga petsa, hindi niya alam yung mga, parang kulang sa kulang sa, I don't know how will I describe it, regional director pa naman, na naapektuhan na ang professionalism ng NBI nang dahil sa dalawang testigo na ito. Yung John Mark Calilong, nagpanggap na expert witness kuno, forensic expert. Dadalawang linggo lang ang kanyang training. Between Calilong and Attorney Lotok, mas mabuti na lang ng konti yung performance ni Calilong kumpara ito kay Lotok. Kasi abogado ito Itong kay Calilong, hindi naman siya talaga, CPA ata siya, accountant. Tapos nag-train na lang tungkol sa investigasyon. Ay, itong si Lotok, I don't know, abogado Tapos, ganun ang standard ng abogado. Hindi tinitignan ang mga, meron pa akong napanood na yung stamp, may stamp mark ng Department of Justice. Kini-question ni Attorney Binluan na ang original na nakalagay doon is parang December of 2024. Yun ang stamp ng Department of Justice. Ngayon, meron ng sulat. Parang January 30 na ata, sulat kamay. So, ang lumalabas, parang binago nila sa NBI kasi NBI copy yung kini-question ni Attorney Binluan. Ang dami talagang ang dami talagang kapalpakan. But anyway, depende na yan kasi kung sino yung leader mo. Si Director Matibag, anong karanasan niya sa investigasyon? As in, wala. Nagpahayag nga si Congressman Edgar Erese na kilala ko yan si Matibag, political operator yan. Hindi siya yung professional na investigador. And I agree. Kaya yung appointment ni Matibag is not good for the country. It is only good for the political agenda ng Marcos Jr. administration na nag-appoint sa kanya. Kaya wala na. Ang NBI, sayang. But anyway, hindi naman sayang totally kasi hanggang 2028 man lang itong pamumuno ni Matibag.
hopefully sa 2028 pag-upo ng bagong presidente, may mailagay diyan na matino. Kagaya ba ng mga kasing tino ni na Director Jaime Santiago. Yung mga naunang NBA director na kalimutan ko na yung mga iba. Puros matitino ang mga NBI director. Kahit agent ka nga lang ng NBI nung una, ano na, nire-respeto basta NBI agent. Kasi may kaibigan ako na NBI agent nung nasa ako sa Mindoro. Napakatino. So ito na ngayon, nangyayari, puros mga palpak ang pre-present na NBI witness. I don't know, today, meron ng day 5. Ngayon na ba nila i-present si Attorney Zulueta Lopez? Kasi sinubpuena ng impeachment court si Attorney Zulueta Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, as adverse or hostile witness. So, yun ang kaabang-abang. Ito rin si NBI Director Matibag nagre-request na kung pwede. May schedule na siya earlier kasi lilipad daw siya papuntang Bangkok, Thailand sa July 21 for an international gathering of NBI directors. Wow naman. So, salamat yung magkapatid na Tulfo for saying the truth na sablay, talagang sablay itong Attorney Jeremy Loto. No question about it. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og gyero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabok na ang mga haligi. So mao na ni ang ilang kahimtang. So mao na ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadi 8 nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gihatag nga yero. So mao na ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na po. Malugay na. Isang gampun mo gabi. 20 balik tuig, 20. Ang pasisir kiba lang. Manang kya at sir mo. Ano kumain? Marino. Ug karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among ato nga 22 nag
katuig. Katuig. 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? Upat. At so tanan na nag-eskwela. Kanala. So salamat kaayo.